Tila naaabuso raw ang batas kaugnay sa substitution ng mga kandidato sa eleksyon dahil nagagamit umano ito bilang estratehiya kontra sa mga kalaban sa isang pwesto sa politika. May mga pagkakataon pang araw na gumagamit umano ng dummy candidate ang isang tunay na kandidato para lang hindi muna siya magbitiw sa isang appointed position. Balitang hatid ni Joseph Morong. Eleksyon 1992 na mag-hain si Sonny Osmeña ng Certificate of Candidacy o COC para sa pagka-vice-presidente. Pero binawi niya rito bago mag-eleksyon at ang pamalit sa kanya nanalo sa karerang yon, si Joseph Estrada. 1967 naman, isang araw bago ang botohan, namatay sa plane crash ang kandidato sa pagkasenador na si Gaudencio Antonino. Ang pumalit sa kanya, asawa niya at kalaunay Senator-elect na si Magnolia Antonino. Ilan pa sa mga kilalang kandidato na naging substitute, si Cesar Montano na humalili kay Jericho Petilla noong 2007, si Lucy Torres para sa asawang si Richard Gomez noong 2010, at si Eddie Villanueva para kay Israel Vergines noong 2013. Noon lamang 2013, may mahigit 400 kaso ng substitution dahil sa pagbawi ng Certificates of Candidacy at mahigit 70 naman dahil namatay ang kandidato. Pinapayagan ang paghalili sa mga taong naghain ng COC kapag siya'y namatay, na-disqualify o binawi ang pagtakbo. Pero kailangan magkakapartido ang hahalili at ayon sa resolusyon ng COMELEC para sa election 2016, dapat magkapelido ang papalit sa kandidatong namatay o na-disqualify. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, pinapayagan ang candidate substitution para mapigilan ang anumang banta sa pagkakaroon ng isang malinis at mapagkakatiwalaang eleksyon. Pero tila naaabuso raw ang batas, lalo na't nagagamit raw ito para maisahan ang kaaway sa politika. Very common, especially sa local. That's pretty much standard strategy to have people file their substitute candidates file just before December 10 or the deadline. Maging bahagi sa isang taktika kasi lalo na sa lokal, hindi ka kaagad nagpaparamdam na tatakbo ka kasi mapaghandaan ka. Ang ilan nagpapasok daw ng dummy candidate para patuloy na pakinabangan ng tunay na kandidato ang pinanghahawakan niyang posisyon sa gobyerno, lalo na at otomatikong itinuturing na resign na sa pwesto ang sinumang appointed government official na magpapasa ng COC. Nagagamit niya ang kanyang tanggapan para yung kanyang pagkakataong mga kampanya na hindi nasasakop ng batas ay magawa niya. Isa sa mga nakikitang solusyon para di maabuso ang substitution, batas na mag-oobliga sa mga kandidato na magbitiw sa pwesto 1 taon bago mag-eleksyon. Some people don't like it simply because, I don't know, maybe it throws some people off balance. But again, basically, if the law allows it, then there's really nothing that we can do about it. Joseph Morong, GMA News.